Nakauwi na si Zayn ng Pinas. Yun ang huling sinabi ni Aaron bago umuwi. Gulat pa rin ang sistema ko. Habang nakatitig sa kambal ko, naging kamukha ni Zack ang daddy niya. Kesa prinsesa namin, mas naging kamukha ko. Kaya lang nakuha niya ang ugali ng daddy niya. Tahimik at mainitin ang ulo unlike kay Zack. Di ko naman sa maiwasan, hindi titigan habang kumakain. Minsan, pag may namimiss akong tao, siya lang tinititigan ko at binabalik ang mga lala kong masaya na may halong pait. Simula noon, wala na rin akong balita tungkol kay Tiffany kung kamusta na sila ni Zayn. Ngayon, sa sinabi ni Aaron, babalik na siya ulit dito, kinakabahan na ako. Paano kung, Diyos ko, ayoko nang isipin pa yon. Umiling-iling ako sa akin na isip. Tumayo muna ako, titinali ang aking buhok. Day off ko rin ngayon, kaya napagpasyan ko magtrabaho muna rito sa bahay at plano ko ring bisitahin muna mga hardin sa labas. Ang dami ko ring mga tinanim na bulaklak at bago ko lang din inumpisahan ang pagtatanim ng mga rosas at ngayon namulaklak na nga sila na magaganda. May pula, pink, ivory at blue. Kinuha ang panghalamang gunting pati ang lagay ng mga pipitasin kong bulaklak. Plano ko ulit palta ng mga bulaklak na display ko sa sala dahil isang linggo pa yon at ang iba nahulog na rin ng mga petals. Pinatas ko ang rosas at nilagay yon sa malapad na basket, pati rin ang carnation. Pagkatapos ang naiwan, nililigan ko muna. Ilang minuto lang natapos na ako sa pagpuputol ng matitinik na katawan ng rosas at marami rin aking napitas, kaya naglakad ako papasok ng bahay para mailagay na sa lagayan. Kinuha ko ang 3 vase at tumungo sa kusina upang linisin iyon. Tinapon ko muna mga bulaklak at nilagay sa basurahan. Pagkatapos ko mahugas lahat, bumalik ulit ako sa sala dalang 2 vase na may lamang tubig. Halos mabitawan ko aking mga dala na makita si Zack, hawak ang 2 rosas at namumulang mga braso, pati ang mukha ay namumula na rin. Mommy! Mangiyak-ngiyak na tawag niya kaya mabilis kong nilapag sa sahig ang mga vase at tumakbo papalapit sa kanya. Natataranta akong kinuhang 2 rosas sa mga kamay niya at sinusi ang katawan niya. Hindi ko na alam pa ang gagawin ko. Namamawis na nga rin ako sa kaba. Ilang beses ko siyang tinanong kung bakit siya nagkaganon. Umiling-iling lamang siya dahil hindi niya rin daw alam. Pumunta na ako sa kwarto. Kinuha ang... Ipunta siya sa malapit na ospital. Ilang sandali pa may dumaang taxi kaya dali-dali kong pinara at pumasok kami agad sa loob. Halos maubos ang dasal ko habang tumatakbo ang taxi patungo sa destinasyon. Sinulyapan ko ulit si Zack, abang iniwanan ko muna si Zarina sa kasambahay para madala si Zack. Namamawis siya at namumulang buong katawan hanggang ngayon. Panay bahing at kamot din siya sa kanyang braso at ilong kaya pinigilan ko to dahil baka masugatan ng balat. Na makarating kami ng ospital, sinalubong agad ako ni Aaron. Halata rin sa mukha ang pag-aalala. What happened to him? Sinabi ko sa kanyang nangyari. Nalilito din ako dahil wala naman siyang nakain ay kakaganon niya dahil palagi siyang kumakain ng cookies at gatas. Ilang oras pa nakapag-diagnose ang doktor at sinabi allergy nga raw siya sa pollen ng rose. Sinabi rin ng doktor ang mga kailangan gawin para maiwasan ulit ang pagtama ng allergy sa anak ko. Nakaalis na ang doktor at nakaupo ako sa gilid ng hinihiga ni Zack habang binabantayan siyang natutulog. Unti-unti na rin nawawala ang mga rashes niya at bumabalik na rin sa dating kulay ang kanyang balat matapos pinainom ng gamot kanina. Lumaon ako sa may pintuan nang pumasok doon si Aaron. May dala ng paper bag. Mukhang pagkain ng laman dahil naamoy ko ang bango ng dala niya pagpasok pa lamang. How is my Zack? Tanong niya at lumapit upang haplusin ang kanyang buhok. Okay na siya ngayon, Aaron. May binigay din gamot para sa kanya para mawala ng tuluyan ang pangangate ng katawan niya. Paliwanag ko sa kanya. Anyway, salamat pala sa pagbisita rito. Baka nakakaabala pa ako sa trabaho mo, ha? Dagdag ko naman. No, it's okay. Nag-aalala din ako na mabalitaan ko ang nangyari. Nakangiting anas niya sa akin habang inahaplos pa rin ang buhok ng anak ko. Binaling niya ulit ang tingin kay Zack bago ulit nagsalita. I will not wonder why he inherited from his father who is allergic to pollen. Nagitla ako sa huling sabi ni Aaron. Parang umeko pa sa paninig ko, sinabi niya na allergic din sa pollen si Zayn. Sunod-sunod bumalik sa alaala ko lahat na nagtatrabaho pa ako bilang kasambahay. Pati na rin sinabi noon ni Tiffany na ayaw niya sa mga rosas. Mas doon ko naunawaan lahat kung bakit. Kung bakit ayaw ni Zayn sa mga rosas.
Nakauwi na kami at pinagpahinga ko muna si Zach sa kwarto. Mommy, what happened to Kuya Zach? Tanong ni Zarina nang dumating kami. Nothing, baby. Allergic lang si Kuya sa flowers. Matulog ka na, baby. Babantayin ko muna si Kuya hanggang sa gumaling. Yes, Mommy. Good night, Mommy. Good night, baby. Bumaba ako ng kusina para pagtimplahan siya ng gatas at pagkatapos, bumalik din para bantayan siya. Pinapabangon ko muna siya para ipainumin ang dala kong mainit na gatas. Sunod-sunod niya yun ang lagok hanggang sa maubos lahat at bumalik ulit sa paghiga. I'm okay, Mom. Don't worry po. Umiti siya pero bakas pa rin sa mukha, hindi pa rin talaga. Magpahinga ka lang muna, baby, okay? Nag-nod siya agad bilang sang-ayon. Aalisan ako para lagay muna sa kusina ang baso na magsalita siya agad at pinigilan ng mommy ko. Mommy, tabi tayo, please? Napangiti ako sa sinabi niya, kaya nilapag ko muna sa gilid ang baso at agad tumabi sa kanya. Pinahiga siya sa mga braso ko. Ilang minuto lang nakatulog na rin siya habang hinahaplos ko ang kanyang buhok. Napahinga ako na malalim nang maalalang nangyari kanina. Mabuti nilang naging okay na si Zach ngayon. Inayos ko muna ang pagkakakumot sa kanya at pumikit na dahil ramdam ko rin ang antok hanggang sa ilang minuto lang nakatulog na rin ako. Gustong pumunta ni Zach at Zarina ngayon sa mall at doon daw kami kakain. Pumayag agad ako dahil bumalik na si Zach sa dati at di na matamlay. Pinangakuan ko rin kasi na mas magpagaling na siya. Kakain kami kung saan niya gusto. Ang simple lang ng sagot niya, sa mall lang. Nakasuot siya ng black shirt at nakashorts na maong. Inayos ko na rin ang buhok niya. Napapangiti na lang talaga ako sa sobrang pogi ng aking anak. Manang-mana sa akin at sa, alam mo na, habang si Zarina naman naka-crop top at super cute naman na sa akin. Nakasuot to ng crop top na sinapawan ko ng blazer at trousers na kulay caramel. Naka-rubber shoes din ng kulay puti. All done, let's go! Tumango na ito at nang lumabas sa akin. Nang maisarado ko ng pinto, lumabas kami patungong gate para maghintay ng taxi at nang makapara, bumaba na kami agad sa mall. Nag-ikot-ikot muna kami at nang madaanan ng Miniso, pumasok kami agad. Pinapili ko siya roon sa mga gusto niya. Ilang minuto lang kaming nanatili roon ang hilahin niya ako palabas. Bakit anak, ayaw mo bang bumili? Tanong ko at pasimple siyang tumango. I just don't like fluffy toys. Halos matawa naman ako nang bumulong ito. Bakit ka bumubulong? Pabulong din tanong nito kaya sumagot din kaagad siya. I just don't want to hurt their feelings. Turo niya sa mga sales lady na nag-arrange na sa unahan. You know, nandito tayo sa loob ng store nila tapos sasabihin ko hindi ko type ang mga ganon. Dagdag na pagpapaliwanag niya. Ginulo ko naman ang buhok niya. Natutuwa ako sa mindset ng anak ko. Inawakan ko ang kamay niya at naglakad na ulit kami papalabas at pumunta na lang sa ibang store habang si Zarina naman walang imik na sumunod na lamang. Pagkatapos namin mag-ikot-ikot, nag-order muna kami sa food court dahil alas 12 na rin at gutom na rin daw si Zach at Zarina. Pagkatapos kumain, tinanong ko sila kung gusto na ba sila na magsine. Mukhang na-excite naman to dahil mabilis na silang tumango kaya't sumakay na rin kami ng escalator papuntang 5th floor kung saan nandoon ang sinihan. May 5 now showing ngayon. Tinuro kong fantasy genre na movie ngunit umiling lang siya at sinabing, "No, that's boring. Ito na lang, Mom." Napawang ang labi ko na ituro niya isang genre na mystery thriller at about solving case sa crimes. Malungkot ko silang tiningnan at sinabing bawal yan sa bata kasi hindi tinatanggap sa sine. Naunawaan niya agad at iba na lang ang tinuro niya. Sinigurado ko pa kung gusto niya ba talaga at tumango sila dahil medyo interesado rin daw sila sa plot na nakalagay sa summary. Diyos ko, di ko maunawaan kung bata ba tong mga anak ko o kasing edad ko na. Tumigil muna kami sa bentahan ng popcorn at bumili. May bitbit din si Zach at Zarina ng 3 milk tea habang ako bumili ng 3 popcorn. Naglakad kaming dalawa papuntang itaas dahil sa VIP seats kami. Nang makapwesto na siya, umupo na rin ako sa tabi nila. Mukhang nag-enjoy din sa pinapanood. Halos hindi rin magalaw ang kinain dahil tutok na tutok sa pinapanood kaya minsan ako nagsusubo sa kanila ng popcorn. Tong anak ko talaga. Lumipas ang ilang oras sa tapos sinaga ng pinapanood namin. Tumingin ako sa aking relos at pasado alas 5:30 na rin ng hapon. Plano ko pupunta kami mamaya sa park at night market at doon maghahapunan dahil malapit na rin maggabi.
Sigurado, maraming lights on display kapag gabi na at mas lalong gumaganda ang paligid. Papalabas sana kami patungong exit nang kinuha ni Zach ang kamay ko. Hinila ako sa ibang direksyon habang si Zarina nagulat din. Saan tayo pupunta, anak? Curious kong tanong habang siya patuloy pa rin sa hinila kung saan akong direksyon. Let's go to National Bookstore, Mommy. I want Harry Potter books. Napasinghap ako sa sinabi niya. Medyo may kamahalan ng pinapabili niya. Pero sumang-ayon na lang din ako kasi wala rin naman siyang pinabili kanina eh. Ayaw niya rin ng mga pambatang laruan. Sa lahat-lahat ng libro, Harry Potter pa talaga. Parang sa anak ko lang nakikita magsa 7 years old, libro na kinahihiligan. This kid is completely different. Pinagmamalaki ko talaga ang anak kong to, even Zarina. Simpleng bata kahit mainitin ang ulo at tahimik, mabait at walang arte. Nagpapabili ng kahit na ano. Nang makapasok kami, binitawan ni Zach agad ang kamay ko. Tumakbo papunta sa mga shelf. Hawak ko naman kamay ni Zarina at patingin-tingin lang. Huwag kang lalayo masyado, Zach, okay? Tumango siya na marinig ang sinabi ko at tumuloy na ulit tong kakatingala sa bookshelf na nadaraanan niya. Nagip din ng mata ko ang ibang mga nakakainteresadong libro, kaya nanatili ako ron at nagbasa-basa sa mga book cover. May maganda roon at bibili na lang din ako. Baby, baka gusto mong bumili ng books? No, Mommy, next time po. May books pa naman tayong binili. Ilang minuto lang natapos na ako kakahanap at naglakad na habang hinahanap si Zach bitbit ang 3 librong bibilhin ko at si Zarina. Nagsimula ako sa first shelf kung nasa ng fiction books, pero wala siya roon. Tumungo ulit ako sa pangalawang shelf pero wala rin siya. Nasaan na bang batang yun? Ilang minuto rin ako naglalakad, kahahanap sa kanya. Ngunit di ko siya mahagilap kaya lumapit muna ako sa isang sales lady. Tinanong ko nasa ng collection ng Harry Potter books. Tinuro niya kagad ang hagdan pa itaas, kung saan nasa second floor daw ang ibang fiction books. Doon ko lang din napansin may second floor pala dito. Nagpasalamat ako sa kanya at naglakad ulit papuntang hagdanan. Pagkakit ko, hinanap ko ulit si Zach. Naglakad ako pero wala pa rin siya. Nagsimula akong kabahan dahil di ko pa rin siya nakikita. 3 shelf na lang ang naiwan kaya mas kinabahan ako dahil wala din siya roon. Oh, it's a gift from my mom. Malapit na kasi birthday ko. Napatigil ako kakahanap nang narinig ko ang matinis na boses hindi kalayuan. Hindi ako nagkakamali kay Zach na boses yun, kaya mabilis ako naglakad tungo sa direksyon kung saan ko siya narinig. Kanina pa ako di mapakali kahahanap sa batang to. Mabuti na lang nandito lang siya sa second floor. Baby Zach, nakita mo ba ang box? Let's go na. Ani ko na makita siya at agad hinawakan ang kamay niya. Di ko lang pinahalatang medyo natataranta ako. Yes, Mom, I found it. Nakangiting sambit niya habang dala ang 2 makapal na libro. Lumuhod ako para magkapantay kaming dalawa. Agad kinuhang libro mula sa kamay niya. Si Mommy na magdadala, okay? Sobrang bigat pa. So, you are Zach's mom? Di ko natuloy ang sasabihin ko na may biglang magsalita sa harapan. Di ko napansin ang ibang tao dito dahil nakafocus ako sa anak ko. Di ko alam pero unti-unti bumilis ang tibok ng puso ko nang pumoproseso sa utak ko ang malamig na boses na narinig ko. Para bang ang daming alaala nagpa-flashback sa isip ko sa simpleng katagang yon na binitawan niya. Kinagat ko agad ang pang-ibabang labi. Ramdam ko ang malakas sa tambol ang dibdib ko na kahit anong gawin kong pagpapakalma sa sarili, mas gumagrabe pa. Para bang ilang taon na rin na nakakalipas, simula nang marinig kong boses na yon. Ilang taong nakalipas, di ko pa rin nakakalimutan ang barito ng boses na yon. Nakaluhod pa rin ako at halos wala rin akong lakas para tumayo. Unti-unti kong tiningala ang ulo para kumpirmahin ang hinala ko. Para kong hinigop na magtamang mata namin. Di ko maiwasang di mapanunok ng sunod-sunod. Ilang taon ko nang di nasilayan ang mukha niya, ang aura niya, ang kanyang buong figura. Ilang taon nang nakalipas, akala ko makakaiwas na ako hanggang sa huli. Ngunit parang di nga talaga ako makakatakas sa realidad. Napasulap ako sa anak kong mukhang naging curious din sa naging reaksyon. Pabaling-baling ang tingin sa aming dalawa. Di ko magawang ibuka ang bibig upang magsalita dahil sa halo-halong emosyong nararamdaman ko. Unti-unti akong ngumiti sa kanya. Anak, nandito nang hanahanap mo. Nasa harapan mo na ang ama mo. Flashback. Jane's POV. I clenched my fist and angrily punched the wall after I read my secretary's message.
I sat on the couch and threw my phone on the bed and drank the vodka. Halos mabasag ng basong hawak ko dahil sa galit. Nagkaroon na naman ng problema ang kumpanya dahil sa pagiging weak ng mga brand identity, dahilan para bumaba na naman ang sales. I need to think more how to develop our brand's identity. Knock knock! Napalingon ako sa pintuan ng may kumatok. Di ako sumagot at binali ang tingin ko sa malit na mesa kung saan nakalagay ang 2 bote, nagsalin ulit ng alak sa Who told her to get inside my room? Agad siyang napatigil at lumingon-lingon na parang hinahanap ko sa nanggaling yon hanggang napatingin siya sa akin direksyon matapos ko itapon sa kanya ang bote na hawak ko. A smirk formed on my lips when I saw her reaction. Buwaba ang tingin ko sa tuhod niya na ngayon nanginginig. Napasulap din ako sa kamay niyang mahigpit na kahawak sa doorknob. Let's see if you can handle this house. Get out of my room, now! I angrily shouted at her. Napalaki agad ang mata niya sa gulat at ilang segundo lang nawala siya sa paningin ko. I am tired of entertaining them. I can pay the hospital bills, your monthly check-up, your medicines, please. Kaharap ko si Mana ngayon. Huminga na malalim at bigla ko niyakap, tinapik-tapik ang aking likod. Huwag ka na mag-abala pa, Zane. Matanda na ako. Di ko na kailangan ng mangyan at isa pa. Alam kong di na rin magtatagal sa mundong ibabaw dahil sa sakit ko. No, don't say that. Putol ko kaagad. Pasensya na iho ha. Talagang dito na lang kaya ko. Kung di palang matamlay ang manang, di sana kita iiwan eh. Pero umihina ng katawan ko, lumala na rin ang sakit ko. Nanatili akong tahimik habang hinihintay ang sunod niyang sasabihin. Pasensya na kung maaga ka magpapaalam. Matanda na ako. Hindi magtatagal, susunod na rin ako sa mga magulang mo. Flashback. My mom and dad went to a tragic incident 14 years ago. 4 sa kasambahay namin tumakas dala ng pera at alahas ng mga magulang ko na marinig nila ang balita tungkol sa kanila. I was 7 that time. Saksi ako kung paano nila inisa-isang ilagay sa lahat sa dala nilang bag. Sinubukan kong tawagin ng pulis pero hindi ko na matuloy dahil nahuli ako na isa sa kasama nila. Tinapon ang cellphone na hawak ko mula sa 2nd floor. I beg, I cry. Pinakausapang itigil ang ginagawa nila, ngunit parang di nila ako kilala. Tinulak pa nila ako papalabas ng kwarto ng magulang ko. Nakaalis sila at tatagpuan ko na lamang ang kwartong halos wala ng laman na mamahaling gamit. Umiyak pa rin, tumakbo ko patungong security room para i-review ang CCTV footage at kumuha ng copy para mamigay sa mga polis pero mas napaiyak ako dahil deleted lahat-lahat. Planado ang lahat. Bumalik ako sa kwarto nila. Kinuha ang litratong nasa frame. Doon ako iyak ng iyak at nagsumbong sa ginawa ng hinar nilang mga kasambahay. Napatayo ako nang tumunog ang pintuan at doon ko nakita si Manang. Tarantang nilagay ang gamit sa ibaba. Tumatakbong hinahanap at tinatawag ang pangalan ko. Zane! Zane! Nani! Tumatakbo ko patungo sa kanya at niyakap. Umiyak din siya habang pinapatahan ako. Sa mga oras ito ko napagtantong lahat. Sa mga oras ito nabuo ang puot at galit ko. Sa mga oras ito nagsimula ang hindi ko pagtitiwala sa ibang tao. Si Manang ang nanatiling nag-alaga sa akin at di ako iniwan. Siya nagpatuloy nagpalaki sa akin at pinuna ng pagkatao kong makaranas at pakaramdam ng pagmamahal isang magulang. I can't help myself but to beg her to stay. All those years, iiwan na naman ako.